Sa kasamaang palad, natagpuan ng Zombie King silang Yu. Winawasak nito ang pinto ng silid. Humingi ng tulong silang Yu bago mawasak ang pinto. Mabuti na lang at dumating si Chin at hinampas ang Zombie King gamit ang espada. Tumilapon ang Zombie King mula sa pintuan. Sa loob, makikita silang Yu na natatakot at itinawag ang pangalan ni Chin. Sinabihan naman siya ni Chin na magtago sa loob at huwag lumabas. Bahagyang nasugatan ni Chin ang Zombie King. Si Chin ay muling naghanda ng isa pang pag-atake. Namamangha si Commander Chen at ang lahat sa kanya. Sinabi ng isang sundalo, ang taong ito nakakaya niyang makipagsabayan sa Zombie King nang hindi nagpapahinga. Sumagot si Commander Chen, "Mali ka, pagmasdan mong maigi, ang kanyang abilidad ay mas mataas pa sa Zombie King." Muling nasaktan at napasandig sa pader ang Zombie King sa pag-atake ni Chin. Gumanti naman ang Zombie King at mabilis naman itong nailegan ni Chin. Sa bahagyang pag-atras ni Chin, naisip niya, inaasahan ko na sa isang Zombie King na ito ay lalaban. Bagamat ito ay kakapisa pa lang, ang abilidad nito ay mas malakas kaysa sa iba, kaya hindi kita hahayaang lumaki pa. Muling umatake si Chin. Sa labas, makikita ang bahagyang nawasak na pader ng city, at ang mga tao ay nagkakagulo na. Ang mga zombie ay nagsisimula ng pumasok sa city. Naglaban ang mga sundalo. Nagsalita ang isa sa mga ito, "Captain Lu, ang pader ay nasira na, hindi natin sila kakayanin pigilan lahat." Sagot ni Captain Lu, "Lalabanan ko sila hanggang kamatayan, kaya lumaban kayo para mapigilan natin sila." Naputol na ang isang paa ng Zombie King at ito ay nanghihina na. "Huwag kang matakot, tapos na ito," sabi ni Chin at sabay tarak ng kanyang espada sa ulo nito. Nagsalita si Commander Chen, "Hindi ako makapaniwalang kaya niyang pumatay ng isang second-class Zombie King. Ang taong ito, anong klase siyang halimaw?" Sa labas, makikita ang pinsala ng pag-atake ng mga zombie. Ang mga survivor ay nagluluksa sa mga kapamilya at mga kaibigang namatay. Si Chin ay napagod at nagamit niya ng gusto ang kanyang lakas. Silang Yu ay napayakap sa kanya at nagsabing, "Salamat at buhay ka. Kung ikaw ay namante dahil sa pagliligtas sa akin, ako ay." Hindi na niya nagpatuloy ang kanyang sinasabi. Sagot ni Chin, "Huminahon ka lang." Si Commander Chen ay kinausap si Chin, "Youngster, maraming salamat sa pagliligtas mo sa lahat ng buhay sa Destiny City. Maswerte kami at ikaw ay tumigil dito ng isang gabi. Ito ay isang blessing." Sagot ni Chin, "Commander Chen, kung hindi ko napatay ang bagay na yon, ang lahat ay mawawasak." "Tama ka," tugon ni Chen. "Brother Chin, narinig kong ikaw ay may base camp. Maaari mo bang sabihin ang tungkol dito?" Silang Yu ay nagbulong sa kanyang sarili, ang taong ito ay nagsasabi ng totoo. Tanong ni Commander Chen, "Gaano ba karami ang kayang i-accommodate ng pasilidad?" Tanong ni Chin, "Anong ibig mong sabihin?" Sa labas ng Pentagon, nagpulong ang mga tao. Nagsalita si Commander Chen, "Lahat kayo sa Destiny City, tayo ay nasa isang di inaasahang crisis at hindi sana tayo makakaligtas kundi dahil sa taong ito, si Chin yan, at siya ang pumatay sa Zombie King. Siya ay nagpaplanong lipunan ang mga zombie." Sumagot ang mga tao, "Lahat tayo ay namatay kundi dahil sa kanya." Nirekomenda ni Commander Chen na makipag-alyansa kay Chin at lumipat sa North Prison sa Shanghai City upang magkasamang labanan ang mga zombie. Nagsalita ang isa, "Kahit tayo ay lilipat, sigurado si Chin ay isang reliable na tao." Tugon ng isa, "Sumama sa batang to para ano?" Nang biglang lumuhad si Captain Lu at nagsalita, "Boss Chin, ako si Captain Lu Haichuan. Ako ay handang makipag-alyansa sa iyong pamumuno at susundin ko ang lahat ng utos mo nang walang kondisyon." Dagdag pa ni Captain Lu, "Alam kong ang lahat ay nagdududa, ngunit nang makita ko ang record ng CCTV, si Leader Chin talaga ang pumatay ng second-class Zombie King gamit ang kanyang mga kamay. Siya ay mapagkakatiwalaan." Nagsalita si Commander Lu, "Sa isang saglit, ikaw ay meron ng libo-libong tagasunod.
Sinabi ni Qin, ako si Qin Yan, at hindi ko sinasabi ang aking kapasidad, pero gagawin ko ang aking makakaya para sa mga tao at mabuhay ng maayos. Sumang-ayon ang lahat. Dagdag ni Qin, maghanda ang lahat, bukas tayo ay magsisimula. Sigaw niya. Kinabukasan, ang lahat ay naglakbay patungong Hanghai City. Si Lily ay nakatingin sa malayo gamit ang binocular at nagsalita, "Hubby, namimiss na kita." Nang makarating sila sa Hanghai City, agad silang sinalubong ni Lily. "Hubby, sa wakas, nakabalik ka na." Sinabi niya, sagot ni Qin, "Huwag kang mag-alala, hindi ako magsisinungaling sayo." Matapos ang sweet moment ng dalawa, nagtanong si Captain Lu, "Leader Qin, ito ba ang inyong territory?" "Sa tingin ko, lahat kami ay maa-accommodate dito." Sumang-ayon si Qin at nag-utos na buksan ang gate ng city. Pagkatapos ng expansion, ang city ay nagdagdag ng 3 regiment, Guard Regiment, Firewing Regiment, at Eagle Eye Regiment. Ang personnel ng prison ay may uri din, unang grade, pangalawa, at ikatlong grade, at hindi kawani. Ang city ay pinalitan ng pangalang Qin City. Nagsalita si Li, ang napatunayang nagkasala ay binabantayan kasama ang leader ng dating grupo sa labas, si Tin Hu. Dagdag pa ni Li, may mga kaso na hindi pa neresolba kaya hindi kami makapagdesisyon. Sa isang banda, sumisigaw ang isang matandang babae, "Hindi ako ang kumain kay Shaoling, hindi ako." Nagmamakaawa ito at tinuro ang dalawang magkapareho. Tanong ni Qin kay Li, "Ano ang nangyari?" Sagot ni Li, "Sabi ng iba, kinain ng matanda ang anak niya, ngunit giit nito, hindi siya." Tinuturo niya ang dalawang tao. Muling nakikiusap ang matanda habang tinuturo din ni Li ang dalawa pang sospek. Nagulat sina at sumigaw, "Yiku, ikaw ba yan?" Yiku, ang lalaki sa loob ng selda ay tinawag ang pangalan ni Na. Sabi ni Li, sila ang dalawang anak, si Chen Yiku at Chen si Tian. Yiku, tanong ni Qin, "Kilala mo ba sila, leader?" Tanong ni Li. Sumagot si Qin, "Narinig ko na ang kanilang mga pangalan. Sila ay galing sa ampunan ng sacrificed martyrs at laging laman ng balita sa dyaryo." Si Aina, nagmamakaawa, "Leader, alam kong galit ka sa akin, pero nakikiusap ako sayo, pakawalan mo ang asawa ko." Siya ay inosente. Nasabi ni Qin, sila pala ay mag-asawa. Sila ay sospek. Giit ni Na, imposible. Sabi ni Qin, hindi ko sila maaring pakawalan. Kailangan mong sumunod sa kasunduan natin. Sumingit si Lily, may selos, hubby, gusto mo bang parusahan ang babaeng ito? Tutulungan kita. Sagot ni Qin, gusto ko lang malaman kung sino ang may sala. Sa gabi, kasama ni Qin si Na. Bahagya niyang itinulak sina sa isang selda at sinabihan siyang magtago sa ilalim ng kama. Hindi niya alam, ang katabing silid ay pinagkulungan nila kay Yiku. Nagsalita sina, "Leader, pakawalan mo na ang aking asawa." Wala siyang kasalanan. Tinakpan ni Qin ang bibig ni Na at sinabihang tumahimik at makinig. Sandaling katahimikan, narinig nila ang pag-uusap ng dalawa. Si Tian, "Ngayon tayo ay nakatulog din sa kama," sabi ni Yiku. Sagot ni si Tian, "Speaking of which, ang karne ng babaeng yun ay malambot. Baka hindi na tayo makakain ng ganon sa hinaharap." Ang akala nila, ang matanda ang kumain sa kanyang sariling anak, pero hindi nila alam na tayo ang gumawa at sa harapan pa ng kanyang ina. Siya ang may kasalanan sa sariling kalungkutan, dagdag ni si Tian. "Brother, napakasama mo talaga." Natulala sina sa kanyang naririnig. Dagdag pa ni si Tian, "Ganito na tayo noon, pinatay natin si ina gamit ang sariling nating mga kamay. Pero tinuring parent tayong mga bayani at binigyan ng pribilehiyo." Bakas na mukha ni Qin ang matinding galit habang nakikinig. Muling nagtanong si Tian, "Brother, mahal mo ba talaga si Lina?" Sumagot si Yiku, "Kilala mo na ako simula pa noon, una." Tugon ni si Tian, "So hindi mo siya mahal?" Sagot ni Yiku,
Hindi lang sa hindi ko siya mahal, sisirain ko rin siya. Banggit ni si Tian, brother, ikaw talaga ay isang demonyo. Naghahalikan na ang dalawa nang biglang nawasak ang pinto ng selda. Nagulat ang dalawa, si Chin, nakataas ang kanyang espada at galit na nagsalita. Ang mapupunta sa impyerno ay kayong dalawa. Sa pagkawasiwas niya ng kanya espada, tinamaan si Yuki at putol ang kamay nito. Nagkaroon ng isang pangunahing alarma sa lungsod. Sa labas, makikita ang dalawang may sala, sina Chen Yikuo at Chen Sitian, na pinaliligiran ng mga sundalo. Nagsalita si Chin, ako si Mayor Chin ng Chin City. Dinideklara ko na ang dalawang ito ay nagkasala. Ang magkapatid na Chen Yikuo at Chen Sitian ay napatunayang nagkasala sa isang krimen. Sila ang may sala sa pagpatay sa sariling ina at sa pagiging kanibal. Galit na natin utok ni Chin sa kanila ang kanyang espada. Dagdag pa niya, sila ay hinahatulan ng parusang kamatayan. At ang mga taong gagawa ng parehong krimen ay magkakaroon din ng ganun ding kaparusahan. Sigaw ng mga tao, patayin sila. Pagpire-piresuhin sila. Nakangiti naman sumagot si Yiku, hindi nyo kami maaring patayin. Bakit? Nagtatakang tanong ni Chin. Sagot nito, ako at ang aking kapatid ang pag-asa ng sangkatauhan. Kami ay nakagat ng zombie ngunit hindi kami nag-mutate, at kami ay may antibodies sa T-virus. Ano? Tanong ni Chin. Nagsalita ang isang malaking monghe, huwag kang makinig sa walang kwentang yan, leader. Ako ang bahala sa mga mutant na yan. Mutant? Tanong ni Chin. Si Lily naman ay namamangha sa laki at taas ng monghe. Ang monghe ay mabilis na umatake sa dalawang mutant. Ang kanyang pag-atake ay may hahalin tulad sa isang anaconda na sumasakmal sa isang pagkain. Agad itong tumama kay si Tian. Sa lakas ng pag-atake, yumanig ang buong paligid. Wala nang buhay si Tian. Sa kabilang banda, makikitang mabilis na bumalik at gumaling ang kamay ni Yiku. Sa pagkamatay ng kanyang kapatid, nagising na ang kanyang potensyal, at siya ay maghihiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Bagamat sila ay hindi magkadugo, malalim naman ang kanilang pinagsamahan simula pa nang sila ay nasa ampunan. Subalit, naunang umatake ang monghe, at ang sinapit ni Yiku ay naging kaparehas din sa kanyang kapatid. Gulat naman ang mababakas sa mukha ni Chin dahil sa lakas ng monghe. Makikita ang wala ng buhay na si Yiku. Tapos na, sabi ni Chin. Sina naman ay hindi makapaniwala sa nangyari kay Yiku. Magsalita ang monghe, leader, kailangan mo sunugin ang mutant at tapos na. Ano ang sinasabi mong mutant? Tanong ni Chin. Sa simpleng paliwanag, sila ay kalahating tao at kalahating zombie, sagot ng monghe. Sila ang mga taong nanatili ang kaisipan kahit sila ay nakagat ng zombie at hindi nagbabago ang kanilang hitsura. At nagkakaroon sila ng lakas at bilis ng isang zombie, ngunit hindi nila mapipigilan ang pagkahayok sa laman ng tao. Naintindihan ko na, isip ni Chin. Marami pa akong hindi alam at kailangan malaman tungkol sa mga zombie. Sa isang silid sa Chin City, tinawag ni Lily si Chin. Asawa ko, gusto kong ipakita sa iyo ang nagawa ko, sabi ni Lily. Ano ba yan? Tanong ni Chin. Kumuha ng maliliit na bagay si Lily at inilagay sa kanyang palad. Pinalipad ito ng mabilis, para sa isang balang galing sa putok ng baril, at bumaon sa pader. Maganda, no? Tanong ni Lily. Namangha si Chin. Maganda, pero bakit ako wala pang bagong abilidad? Nag-isip si Chin at sa kanyang hypothesis, makakakuha siya ng abilidad sa pamamagitan ni Lily. Agad niyang binulong ito kay Lily. Namumula at tumawa si Lily. Binuhat siya ni Chin. Walang mawawala kung susubukan natin, sabi ni Chin. Nakangiting tagumpay, alam niyo na ang mangyayari. At dito na magtatapos ang huling episode ng Zombie City. Tuloy na lang natin ito sa Season 2, habang hindi pa nilalabas ang bagong chapter. Abangan nyo ang bago nating kwento, puno ng aksyon. Sigurado, mabubuhay ang katawang lupa ninyo. Maraming salamat sa suporta. See you sa susunod na kwento. Ang kwento ng isang butcher na naging mabangis na assassin. Abangan!